eskwela, trabaho. Sa mga ito lamang daw umiikot ang mundo ni E.J. Carl Insha. Kaya kalunos-lunos isipin na sa morgue inabutan ng kanyang pamilya ang bugbog sarado at walang buhay na katawan ni E.J. Balang araw, makapagtatapos ako sa pag-aaral at may aahon ko kayo sa kahirapan. Ito ang pangakong pinanghahawakan ni Tatay Oscar mula sa kanyang anak na si E.J. Carl. Isang estudyante ng University of Makati ang natagpuang patay sa isang bangin sa Pami, Laguna. Puno ng mga... Pero nitong nakaraang linggo lang, biglang nabali ang pangako ni E.J. kasabay ng pagkitil sa kanyang buhay. Biktima umuno ng fraternity hazing ang 19 na taong gulang na si E.J. Carl Insha. Bukod sa pangarap ko sa akin, nangarap din yung anak ko. Para bang makita mo na binabo yung anak mo. Makita mo yung likod, yung harap, lahat. Para bang hindi hazing na yung pagkakaano eh. Parang pinatay na akala mo baboy. Yung sa akin, my part, hindi yung awang naman sa akin eh. Hindi awain dumating sa akin, dun sa anak ko. Yung galit, parang gusto kong manuntok ng araw na yun eh. Pangatlo sa 7 magkakapatid si E.J. Pero bunsoy ang tawag sa kanya ng pamilya. Taong 2006 nang lumuwas ng Maynila si E.J. mula Iloilo. Sinundan niya ang ama at 4 pang kapatid na una nang nanirahan sa Maynila. Kaya dito na rin ipinagpatuloy ni E.J. ang kanyang pag-aaral. Tunay na ngang aktibo at maraming ginagawa ang binata. Bukod sa pagiging second-year electrical at building management student, may iba pa itong pinagkakaabalahan. Hindi mo po makikita agad sa kanya na ganun po siya kasi nga po tahimik lang po siya sa room. Pero po, yun po, magaling po siya sumayaw. Pag may inutos dyan, wala na siyang itatanong, gagawin niya kagad. Tapos sobrang tahimik na bata yan. Pero lahat ng mga plano, pangarap at pagpupursige ni E.J., lahat nabaliwala. Kaya ang mga kamag-anak at kaibigan niya hindi matanggap ang malagim na sinapit ng kanilang mahal na bunso. Ako, di ko malimutan yung mga gawa ng batang yan. Kaya tuwing maalala ko, nagtutulo ang luha. Ang ano ko lang sa kanya, yung pag alis na po ako. Pagdating niyan, sisigaw, Lola, dito na ako. Sino bang hindi makakaano sa batang yun? 5 years from now, nakikita daw niya baka engineer na siya, successful, nasa abroad. Di ba masakit yun na at early age naputol yung pangarap niya. Ang panginaya kasi kahit family picture mo, wala ako. Ano? Kasi mas maganda ko sana kung buhay. Dato nakangiti sa picture, hindi yung umiiyak. Pero kung nagdadalamhati ang buong mag-anak sa pagkawala ni Bunsoy, higit na nagluluksa ang taong nagbigay buhay sa kanya, si Nanay Margarita. Iyak lang ako ng iyak na ano ba sila na tingin sila kung bakit umiiyak ako. Yung maalala mo ba na sinabi niya mo talaga, tutulungan kita, aahon din tayo, yung pag-asa na inaano niya sa akin. Tapos sabi ko, yung anak ko na marami, plano sa buhay, yung ambisyon niya. Pansamantalang nakikibalita si Nanay Margarita sa mga lokal na pahayagan dito sa Iloilo. Mula nang naiburol kasi ang anak, hindi pa rin niyang magawang lumuwas ng Maynila dahil kulang pa raw ang kanyang pamasahe. Sabi ko sa kanila, wala akong kapera-pera. Tapos sabi ko, nag-aantay pa ako kung sino tutulong. Sa ngayon, masakit man para kay Nanay Margarita, wala siyang magawa kundi umasa na sa lalong madaling panahon ay makakapiling din niya ang kanyang bunsoy kahit sa huling sandali.
Tapos naparamdam siya yung giniginaw, yung malamig. Sabi ko, Noy, huwag ka mag-alala. Pupunta na ako dyan. Wish ko lang. Kanino to? Kay Jika. May pag-asa pa kayang makasama ni Nanay Margarita ang kanyang bunsoy kahit sa huling sandali?